Scorpio, Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, or Cross Watchers, Merry Christmas, Blessed New Year sa iyo. Ito yung reading mo for December 29 to 31, month-end, year-end reading, bonus, pahabol, no? Tignan natin ano itong mga pahabol sa iyo. So, timeless reading din naman ito guys, kahit lumagpas na yung mga petsa na yan, as long as nakatagpuan kayo nitong reading na to, baka para sa inyo. So, ko lang iparating sa iyo na grateful ako lagi sa suporta mo, Scorpio, sa patuloy na pagsubaybay. Malaking tulong yung iyong ginawang pag-subscribe, pag-like, follow, yung mga pagko-comment, pag-share ng mga readings ko. Gusto ko magpasalamat sa lahat ng nag-avail na membership, subscription, private readings, yung mga nagsisend ng star, super thanks, at yung hindi nag-i-skip ng mga ads sa aking mga videos. Regarding private reading, pakitignan na lang yung mga nakalagay sa description, nandyan lahat, or sa pinakadulo ng video. Tignan na natin yung pinaka-highlight or main theme netong year-end mo or month-end mo. So, ang nakita natin dito is success, career. O, baka pahabol na success. Ano to? Meron ka bang something na ma-unlock pagdating sa iyong career? Or goal? Basta merong kang magagawang successful bago matapos itong month na ito, itong taon na ito, no? And parang ang pinaka-focus siguro dito is itong iyong career. Kung ano man yung pinagkakaabalahan mo na yan. Tignan pa natin yung mga ibang paparating sa'yo, Scorpio. Siguro pwedeng ano yan eh, parang nag-e-effort ka para umangat, no? Parang yun yung nakikita ko eh, parang something tungkol sa pagle-leveling up. Baka naman you are ewan ko kung meron ka bang mga plans na upgrade pagdating sa iyong business or sa career or sa sarili mo. Pwede din naman personal growth yan. Or meron ka bang tina-target na specific na position or promotion? Basta meron something na pagle-level up dito. Gusto mo talagang ma-reach yung full potential. Gusto mo talagang umangat. Gusto mo talagang mas gumaling pa or ano ba? Mas maging successful. To pwedeng talaga eh. Pwedeng yan talaga yung pangarap mo eh. Hindi ko alam eh. Kasi meron something dito na tina-target mo talaga eh. Oh, meron dalawang quill kung papansinin mo. Dun sa table may quill. May quill na naman dito. So, mayroon bang mga bagay? Pwede bang mga yung mga documents na pipirmahan? Formality, may mga kasulatan eh. Dapat may resibo, may written, o mga written something. Pag sinabi nating pipirmahan, ibig sabihin, tinatanggap mo yon or parang nagpe-pledge ka doon eh. Parang ikino-commit mo yung sarili mo or parang nangako ka, sumusumpa ka. Merong sense ng attachment or commitment pagdating dun sa bagay na yun kasi parang meron kayong napagkasunduan, pareho, and then ikaw naman ay nag-agree at nag-agree ka, tas i-commit mo yung sarili mo. So, pwedeng kontrata yan, pirmahan ng kontrata, or kung ano man tong mga pirmahan na to. Nadadaan sa opisina, sa legal, sa proseso. Okay? Or mga matters na kailangan mong basahin, intindihin, mga terms eh. Mga terms na kailangan mong suriin mabuti. Use your intuition. Lumilitaw yung mata. Or there is something na sinasabi dito na buksan mo yung mata mo, Scorpio. Imulat mo yung, ewan ko, masdan mo yung paligid mo, masdan mo yung mga signs, maging aware ka, maging pwedeng maging open-minded. Okay?
Kumbaga, wag lang yung nakikita ng mata mo eh. Parang mas ano ka eh, mag-explore ka beneath the surface. Hindi lang yung nakikita mo. Parang ganun. Mas pakiramdaman mong mabuti. Kasi yun nga yung sinasabi na use your intuition. At merong secret admirer dito, Scorpio. Hindi directly sinabi kung yung admirer na yan is romantic. Pwede rin naman kasing hindi. O, baka may fan ka dyan. Taga-subaybay ka, humahanga sa'yo, nagkakakrush sa'yo, whatever. Okay? Basta meron ditong nai-impress, natutuwa sa'yo, nakikyutan, nagkakakrush, no? Kung ano man yan. Oh, so merong paghiwalay pala kasi meron kang broken ring dito, no? Pahabol. In contract ba to? End ng partnership, romantic or not, ha? Meron ditong paghihiwalay ng samahan. Pagpuputol ng bonds. Breakup, separation. Oo. At may pwedeng iba dito sa career nyo yan, pwedeng iba sa connections ninyo, romantic man yung connection na yan or hindi. Pwedeng sa business. Basta merong paghiwalay ng landas. Sulian ng kandila, no? Tawag nila doon. Pag yun, basta may breakup sa romantic or business or sa career mo, forces working against you. Ay, nako, may mga kampon ng sagabal dito, Scorpio. Pwedeng hindi tao kasi to eh, mga forces sa paligid na blockage or kontrabida ngayon dito sa sitwasyon mo. Meron tao dito na hihingi ng tulong mo or ikaw ito na nangangailangan ng tulong kasi pwedeng may kamay na magre-reach out sa'yo or ikaw yung magre-reach out dito para magbigay ng rescue, ng comfort, ng guidance o whatever na tulong yung kinakailangan nitong tao na to. Hindi naman kasi directly sinabi na pera yan eh. Marami namang klase ng tulong na pwedeng hingiin or ibigay. Okay? O, malay mo, from the divine yan. It could be divine intervention na pagdating sa ganitong sitwasyon na nangangailangan ka tutulungan ka or vice versa. Kung meron ng mga kailangan ng tulong, pwedeng ikaw naman yung nasa posisyon na makatulong. O, diba? Ang ganda. Tignan na natin yung love life mo at pagdating naman dito sa mga chika sa love life mo, yung masasagap na energy dito, pwedeng energy mo or energy ng person mo, hindi ko kontrolado yan, Scorpio. Okay? Space. Nako. Mukhang may nagde-demand ng space dito. Time apart siguro to. Time out muna. Cool off. Bigyan daw muna ng oras ang isa't isa na parang tantanan nyo muna isa't isa siguro. Hiyaan na munang makapag-isip. Bigyan muna ng time apart. Oo, kasi parang nagiging na-overwhelm yung isa dito sa inyo. Nai-stress na. At para sa'yo or para sa kanya is nakaka-drain na tong nangyayari. So, siguro baka nagde-demand ito. Gusto niya muna, okay. Tigilan mo muna ako. Or yun, yung ganong energy. Yan mo muna ako mag-isip. Parang ganon. Meron ding energy na nag-hold back. Hindi ko alam. Ano ba to? Something na mga dapat sabihin pero hindi sinasabi? Or nagpipigil ng nagpipigil ng emotions. Pwedeng ganun. Someone na hindi pinipili niyang hindi sabihin dahil nagpipigil siya. Ewan ko, ano ba to? Pipigil gawin o nagpipigil sabihin or i-express yung mga emotions na yan. Oh, merong mga secrets dito, Scorpio. So, hindi ko alam kung may tinatagong sikreto sa'yo yung person mo or ikaw tong may mga hindi sinasabi sa kanya o vice versa basta.
Merong mga bagay dito na hindi mo nalalaman or hindi niya nalalaman, hindi sinasabi. Ayan, ayaw munang makipag-deal with eh. Meron ditong, hindi ito basta yung isang energy dito, ikaw man yan yung person mo, hindi yan maghahabol. Kaya kung nag-e-expect ka na susuyuin ka niya, na habulin ka niya, or vice versa, kung nag-e-expect siya na hahabulin mo siya, susuyuin mo, hindi. Okay? Bahala na kayo, hindi ko alam kung sino sa inyo yan. Oh, so during the time na magkalayo kayo, meron ditong nakakamiss. Yan, namimiss. O, ikaw man yan o siya. Yan, may mga ganyang energy. So, tignan pa natin yung ibang cards. Scorpio. Ay! Charot lang yung card mo. Wait lang, tumalon. Tignan natin. Okay, wow, Sun card. Sun card at saka Two of Swords. Kaya lang, baliktad pala yung Sun card mo, no? Tapos meron ka 8 of Swords. Sa bottom ng deck mo, meron kang King of Coins. Yung mga signs na meron dito, meron kang Leo, Libra, Gemini, at saka Capricorn. Count your blessings, Scorpio. No? Yun yung unang-unang sinasabi dito. So, nakikita ko, may mga blessings na paparating sa'yo. At hindi lang yan isa. Take note. Count your blessings. At kung ikaw ay nagiging dito, pessimistic, gloomy, etong Sun card na to ay reminder na baka hindi mo nare-realize kung gaano ka kaswerte. Baka hindi mo nare-realize gaano ka ka-blessed. Okay? Always be grateful sa kung ano yung meron dito sa iyo, Scorpio. Pwedeng reminder. Pero yun nga, sabi ko nga, pwedeng indication naman talaga yan na may paparating na mga grasya sa iyo eh. At wag mong hayaan na madim yung iyong light ng ibang tao. Kung gusto mong mag-shine, hayaan mo yung sarili mong mag-shine, mag-grow. Huwag mong isuppress kasi meron something dito na hino-hold back, pinipigilan eh. Kanina pa sa love life pa lang eh. So, hayaan mo lang. Hayaan mo mag-radiate kung ano ba talaga yung energy mo na dapat mong i-emit. Hindi mo kailangang isuppress, pigilan, kung ano man yung mga bagay na yan. At nakikita ko may mga definitely epal na forces dito. Yun nga, sabi ko nga na parang yun yung nagbablock ng iyong sunshine. Sabihin na natin, yung mga someone who wants to rain on your parade, yung mga taong nakakadim ng kaliwanagan mo. Ewan ko. Someone or something na yun yung parang panira ng moment mo, or instead na mag-shine ka, ayaw or piniprevent, or basta huwag kang maging negative thinker ha, palagi kang maging optimistic. Yun yung nire-remind at ikaw ay blessed. Yun. This is a yes card nga pala kung may katanungan ka sa isip mo. Meron talagang person dito na something na napipigilan yung mga gusto niyang i-express, sabihin or gawin. Meron ditong hindi niya magawa yung gusto niya or hindi makapag-decide. Pwedeng nahihirapang mag-decide, mamili. Meron ding energy dito ng iniiwasan yung mga dapat makita, kaharapin. Meron ding energy ng pagiging na-stuck, na stalemate, hindi alam kung ano yung next move. Ang dami talaga negative thoughts dito, Scorpio. Tigilan mo yan ha. Yan, 8 of Swords mo. At binabanggit pa rito sa Sun card mo yan. Kaya nga dapat positive ka lang. Ikaw din mismo eh. Feeling ko lang ikaw din mismo yung nakakasabotage ng energies mo kasi nga negative thinker ka siguro. Oo, ikaw din mismo yung nag-jinx ng sarili mo dito. Ikaw kasi kinakain ka nitong mga negative thoughts mo. Parang kang doom and gloom eh.
O, parang merong energy dito nang napaparalyze or hindi niya magawa yung dapat niyang gawin. Nakataling energy or stuck energy. Nakapiring ang mata. Oo, something na hindi mo... Ito something specific kasi lumitaw yung ano mo yung eye card mo dyan So, nakikita ko dito, kung hindi mo nakikita dahil yung mata mo rito ay nakapiring, gamitin mo yung intuition mo. Yun siguro yun. Scorpio yung ibig sabihin dyan. Wag mong hindi mo na, wala kang vision So, ang pinakagagamitin mo yung talas ng pakiramdam mo rito. Yun yung nakikita kong makakatulong sa sitwasyon mo. Okay. Some of you, pwedeng dumadaan kayo sa crisis ng mental state kasi pwedeng ang dami ninyong anxiety. Hindi ko alam Meron something dito na nakakapagpakripple sa'yo kaya hindi makaalis dyan sa ganyan situation. So, yun yung paglalabanan mo. Yun yung advice sa'yo ni Sun card. With the King of Coins, this is a card of stability. So, nakikita ko, pwedeng masisecure mo yung career na yan or basta merong something na successful para sa'yo dito na ma-accomplish mo bago matapos ang year, ang month. And pagdating sa pera, nakikita ko, there is stability. There is abundance. Secured dito. Secured na yan, tingin ko lang. Yung may kinalaman doon sa trabaho. Kung ano man tong bagay na to na sureball na. Or you could be dealing with someone who is stable na partner, a good provider, someone who is practical, sensible, or pwedeng business-minded siya. Maasahan mo tong tao na to, kung sino man to. Kasi stable siya and matured enough and practical enough. Okay, Scorpio, ito yung mga nakuha kong energies, Merry Christmas, Blessed New Year. Sana makatulong sa iyo itong reading na to. Take care, God bless, babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.